minutos na po. Malipas ang alas 12 ng tanghali. Nagmeron lang kaming dito may pinag-uusapan. Ang tindi ng kausap ko, di mo nakita forma pa lang. Pira naman galing po ako ng... Unawain mo naman ako, engineer. Nakita mo naman yung kaharap natin. Pero mo, ang gagawin mo ba dyan? Hindi mo iintindihin yan. Mr. Chairman, I move that... Alam mo ba nangyayari, engineer? Kanina pa ako nanliliit dito. Bakit naman? Alam mo maliit na ako, di ba? Lalo ako nanliliit dito sa kausap ko. Kinakabahan ako Kinakabahan ako. Pero 4 minutos na po, makalipas ang alas 12 na tanghali. Ano na pala? Senior Balita na pala? Oo! Ayaw mo ba? Kala ko nagbibiting lang kami dito. Okay. Tuloy-tuloy na po kami. At ito na po si Senior Pacheco sa ating Senior Balita ngayong araw na ito ng Friday! Lunes. Monday pa. Akala ko Friday na naman Akalain mo, na pala, Marso na ngayon? Marso Ados na po hindi na uno. Ados ng buwan ng Marso. At syempre, maghatid kami sa inyo ng mga pangunahing mga balita at mga report mula pa rin sa mga kagapay natin ang bumubuo ng News and Operations Center ng DWIC Radio at Dali 23 TV. Sa kabuuan po ng paghatid namin ng mga balita, dito pa rin sa Senyor Balita! Siyempre, nangunguna sa ating mga balita ngayong araw na ito ng Lunes. Impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Sinimulan na ng talakayan sa House Justice Committee. Senyor Balita! At sa gitna po ng patuloy, ang hirap po umilag dyan sa bala. Hindi bala inilagan mo dyan Missile yan Missile. Hindi nga bala ng baril Ayan. Ayun lang. Medyo galing sa Bukawi Pilaya. Sa gitna ng patuloy na digmaan sa Middle East, panibagong big-time oil price, itong masakit Yung nangyayaring yan. Kawawa tayo dito sa big-time oil price hike na ayaw ng aking mga senyora de kusina, senyora de labada, de lababo, kasado na. Bukas, senyora. Senyor Balita! Mahigit 50 Pilipino sa Israel. Meron ng sapatay humiling na ng repatriation. Senyor Balita! Presyo ng mga bilihin, lalo ng pagkain, patuloy na tinututukan na po ng DA o ng Department of Agriculture sa harap ng lumalalang tensyon sa Middle East. Senyor Balita! 7 minutos na po makalipas ang alas 12 ng tanghali. At bago po namin iatid sa inyo ang detalye ng mga balita yan ngayong araw na ito ng Lunes, ikalawa ng buwan ng Marso. Iatid muna namin sa inyo whether you like it or not. Siyempre, kasama ho natin dito ang kagalang-galang, honorable... Mr. Chairman. Chairman ng Pag-asa. Ay, hindi. Ng IC, ng DWIC. Weather ng DWIC. At siya po ang magbibigay sa atin ng magiging pinakahuling tala ng panahon. At yan po ay walang iba kundi ang ating Honorable El Bonito. May honorable na. Ako doon Ariel! Plastic! Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Alam mo, honorable, hindi pa ako nanliliit dito Hindi, mas mataas. Maliit na ako, nanliliit pa. Mr. Chairman, ako yung nanliliit, Mr. President. Mr. President, ikaw pala ang nasa rostrum, ako ang nasa aisle. Nasa aisle lang ako, Pero tingnan mo naman, pantatingin na nila dyan, yung nasa kanan, veterano. Yung nasa kaliwa, nasa damit lang. Mr. Chairman, I move that the weather report be starting. Okay. I'll give you the honor to review the situation of the weather. Okay. Sa lagay po... Makakalokohan itong dalawang to. Congress, okay. To the distinguished gentleman. Ayan. Okay. Nako, hindi ko kayang buhatin yung floor. Mabigat yan. Sa lagay po ang ating panahon ngayong araw po ng Monday. Good news, senyor! Wala pa rin tayong bagyo. Maganda. Ay, dagdagan natin ng good news. Ano pa? Maganda ang lagay ng panahon sa fairway. Ayun. Kayo ni pamilyar dyan sa fairway. Okay, maganda ang lagay ng panahon. Maganda na fair Fair talaga ang lagay ng panahon sa fairway.
Easterlies po ang umiiral sa malaking bahagi po ng ating bansa. Kasama na po dyan ang Metro Manila. Asahan po ang partly cloudy to cloudy skies. Fair and good weather conditions po tayo na may maliit at mababang tsansa ng mga pag-ulan at may hinang pagkulog at pagkidlat na maaari pong mangyari lalo na sa dakong hapon at gabi. Patuloy pa rin tayo makaka-enjoy ng storm-free weather hanggang sa ikasampung araw ng buwan na ito dahil wala pa rin namamataan ng pag-asa sa kanilang threat potential forecast na maaring mabuong bagyo o LPA sa susunod na ngayon ay March 2, 8 araw, senyor. Oh. Magiging maganda at maaliwalas ang panahon. Pero ano bang dapat natin asahan ngayong Marso? Bukod sa magiging maganda at maaliwalas ang panahon, alam mo ba na hindi pa rin tapos ang amihan? Oh. May amihan pa rin ho tayo at pero ito ay generally weakening na po. Ibig sabihin, bahagya na pong humihina ang amihan pero sa weekend, senyor, lalo na sa mga taga-norte at gitnang Luzon, makakaranas pa sila ng 1 hanggang 2 bugso pa po ng amihan. At maaaring maramdaman din yan dito sa Luzon area pero ayon sa weather analysis, hindi na natin inaasahan yung malamig at nakakaginaw na temperatura sa ating bansa, lalo na sa parte po ng Luzon. May bugso, hangin pero hindi na inaasahan ang pagbaba ng temperatura kasi mas mapapadalas na po ang pag-iral ng easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin na nagmumula po sa Pacific Ocean at may pagtaas na po sa temperatura ng ating hangin o yung tinatawag na increasing air temperatures. Inaasahan din natin within the middle of the month o kalagitnaan ng buwan ng Marso, magta-transition o magpapalit na naman po ang panahon natin mula sa cold and dry na amihan season. Papasok tayo sa warm and dry season o yung mas alam natin na panahon ng tag-init. Ayan. Pero kung tag-init po ng ulo yan, araw-araw meron yan. Punta kang C5, punta ka ng EDSA, Dahil sa traffic, dahil sa traffic. Punta ka sa Bulacan, Ayan, dahil sa... traffic yan. Oo, hindi din, Bulacan. Sa Bulacan, marami doon. Yan do ang Sa lugar Benex? na... Sa Benex? Diyan sa Bulacan, alam ni engineer yon. Sa Bulacan, kung saan may flood, walang Ang control. control. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero may posibilidad na magkabagyo. Aba. 0 to 1, at least isa Nako, lang. ayan, isa At lang. base doon sa climatological data ng pag-asa, labas nga natin ulit si Sana Maring dumating Jimena ang Atam. bagyo, naayos na yung mga flood na walang control. Malabo mangyari yan sa Wala ba? inyo. Hindi naabot, Oo. hindi kaya. Pero Hindi kahit kaya. pa paano, ang tutumbukin nito, base sa analysis ng pag-asa, pwedeng southern portion o katimugang bahagi ng Visayas o hindi kaya northeast portion ng Mindanao. Ayun. O Davao area pa rin ito. At maaaring tumawid to pa gitnang bahagi Central Visayas at pumunta sa may Northern Palawan. Pero pagtaya pa lang po yan na hindi kami nagbibigay ng eksaktong direksyon. Okay. Yan ay forecast ng pag-asa. Pwede rin naman yung bagyo maaring mabuo lang sa ating karagatan o sa eastern portion ng ating karagatan at kumurba palabas lang din ng Philippine Area of Responsibility at hindi tumama o ika nga natin magkaroon ng early retirement. Yan. Balik na naman. Magkaroon ng early retirement Okay. yung bagyo. Pag nagkataon na mayroon tayong bagyo for the month of March, ang susunod na pangalan ay Kaloy. Kaloy. Okay. Si Kaloy Siguro susunod. naman walang March dahil kasi taginit yan eh. May posibilidad kasi May sasabi naman posibilidad daw, 0 to 1. Ayun. Ang sure ako dyan, kadalasan, pag traditional na mahal na araw na, Yan. wala ka halos Alam maramdamang ko wala. ulan. Oo. Pag oras na tradisyon na mahal na araw. Tirik na tirik at Yan. Sinabi mo pa. talaga ng panahon. At saka mahihirapan ka sa fairway niyan. Oo. Kasi yung mga fairway, yung iba sarado. Oo. Hindi, bukas. Diba? May mga bukas naman. Kaya lang talagang sa tindi ng init, naglalagay na ng yelo sa ulo. Magkalimutan yung sunblock. Oh, pati sunblock. Pati yung mga, ano ba tawag? Sun visor. Sun visor, importante yan eh. Okay. Sa pumalo ng ganun, no? Kaso, di ako marunong. Okay. Hanggang muestra lang ako. Sa ating sunrise sunset, tumilak pa rin po, manok! Uy, kaninang alas 6:13 po yan ng umaga. Hindi pa kinakata yan. Hindi pa, oo. Alam mo, kakatayin yan pagka talagang pwede nang ipanluto galing sa araw. Pag sobrang init na. At asahan mo ang paglubog ng araw. Ayan, wag mo baka hindi kakata- pa natatalo yung manok. Pag natalo yan, sigurado yan. Pinanlalaban pa pala. Alas 6:04 po ng hapon, asahan po ang paglubog ng araw mamaya. Sa ngayon, yan na muna, Mr. Chairman, ang aking latest weather data for my privileged speech. I move that I extra the weather report, Mr. Chairman. You can proceed. Okay, I can proceed. Ako po si El Bonito Daryl. Hindi po Mr. Chairman Justin nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report.
Senyor Balita! 14 minutos na po, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ngayong araw na ito ng Lunes, isang linggo na naman po tayong kayod-kayod, senyora! At tuloy-tuloy tayo sa pag-atin namin ng mga balita at report. Mula pa rin sa mga kagabay natin na bubuo ng reportorial team ng DWIC Radio at Aliw 23 TV. Mga detalye ng mga balita natin, binigyan din na po ni House Committee on Justice Chairman at Batangas Representative Jerbil Luistro na hindi nakasalalay ang kanilang hakbang sa lakas o hina ng suporta ng mga kongresista at ng liderato ng Kamara sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luistro, nakabatay sa konstitusyon ng proseso ng impeachment kasama ang kanilang gagawing pagdinig sa mga inihaing impeachment complaint laban sa Vice Presidente na nasisimulan na ngayong araw na ito. At paliwanag po ni Luistro na naisin man nila o hindi, may tungkuling iniatas po sa kanila ang saligang batas gaya ng pagdetermina kung sufficient inform ang substance, ang mga reklamo and itong substance and mga reklamong isinampa. Naniniwala din si Luistro na anuman ang magiging resulta sa pagdalakay ng Justice Committee kaugnay ng impeachment complaints laban kay VP Sara, tiyak na makaka-epekto sa pagpapasya at paninindigan ng taong bayan at mga membro ng Kamara. 15 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala na isumiti na po ng mga petitioner ng ikalawang impeachment complaint ang kanilang liham na tanggapin sa tanggapan po ni House Secretary General Cheloy Garapil. At ito'y para hilingin ang pag-withdraw o pag-atras sa ikalawang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte at ipabatid ang kanilang suporta sa ikatlong impeachment complaint. Ang matatanda ng ikalawang reklamo ay sinampa ng mga miyembro ng Tindig Pilipinas sa pangunguna ni Convener Francis Kiko Aquino D na inendorso ni Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Ayon kina De Lima at Sendanya, nagsagawa sila ng pagpupulong kasama ang mga complainant at nagdesisyon na bawiin ang kanilang reklamo at ilipat ang suporta sa ikatlong impeachment complaint. Kaisa sila sa paniniwala na malagang matiyak ang pinakamalakas na kaso sa pinakamabilis na paraan upang magarantiya ang impeachment trial ng Vice Presidente. Binigyan din ng mga endorsers sa ikalawang reklamo na dapat harapin at sagutin ni VP Sara ang mga seryosong aligasyon sa pang-aabuso sa kapangyarihan at katiwalian. Dinisiyete minutos na makalipas sa alas 12 ng tanghali. Asahang tataas sa halos 2 piso ang kada litro po ng gasolina, senyora. Simula po yan bukas, Marso 3 hanggang 9. At batay po sa anunsyo ng Sea Oil, tumaas ng piso 90 sentimos ang kada litro ng gasolina habang piso 50 sentimos naman sa kerosene. Tataas din ng piso 20 sentimos ang kada litro ng kerosene. Ito na ang ikasyam na sunod na linggo ng pagtaas para po sa diesel at kerosene at ikawalo naman para po sa gasolina. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, Director Rino Abad, posible pong maramdaman sa mga susunod pang linggo. Siyempre, nakikita naman natin ang gera Kita nyo naman ang nadali. Dinali po yung pinakasentro, ito pong lugar ng Dubai. At susunod po sa linggo, mas malaki. Ayan asahan na po natin, mas malaking epekto sa presyo ng langis kasunod po ng paglulunsad ng Joint Military Operations ng Amerika at Israel laban po sa Iran. 18 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nais na po ng 54 na Pilipino sa Israel na magpa-repatriate bunsod po ng patuloy na digmaan sa gitnang silangan. Ayon po kay Philippine Ambassador to Israel Eileen Mendiola,
32 dito ay mga turistang na-stranded at 22 naman ang overseas Filipino workers. Pero malaking hamon na niya kung paano may lalabas ng Israel ang mga nasabing turista at OFW dahil walang bukas po na paliparan maging sa mga karatig bansa. Iginit pa ni Mendiola na nakikipag-ugnayan na ang embahada sa Ministry of Tourism ng Israel at sa mga travel agent para po sa posibleng paglipat ng mga turista, subalit limitado anya ang option dahil sarado rin ang ilang land crossing. At kaparehas ng suliranin sa pagpapawi ng labi ni Mary Ann Velasquez de Vera na caregiver mula po sa Pangasinan na namatay sa missile attack sa Tel Aviv nitong Pebrero 28. May report muna si Jelly Mendez mula sa Kamara. Alamin natin ang nangyayari ngayon doon. Si VP Sara dapat daw ma-impeach ayon po sa mga endorser ng unang impeachment complaint. Detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly? Senyor, naniniwala ang Makabayan Black sa Kamara na sinaak si Church Party List Representative Antonio Tinio, Kabataan Party List Representative Renico at Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago na dapat ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa gitna pa rin ito ng nagpapatuloy na initial hearings ng House Committee on Justice para sa determinasyon ng sufficiency in form and substance sa tatlong pinal na reklamong inihain laban sa Vice Presidente. Nabatid ang Makabayan Black sa Kamara ang mga endorser na ang impeachment complaint na isinampa ng Makabayan Coalition kung saan ang betrayal of public trust ang naging batayan of grounds of impeachment. Ayon kay Tingno, inabuso ng Vice Presidente ang kapangyarihan nito, kabilang na yung paggamit ng 612.5 million pesos na confidential at intelligence funds, pag-utos sa kanyang mga tauhan para gumawa ng mga peking dokumento, accomplishment reports at mga resibo, at ang harap-harapan at paulit-ulit na pagtanggi sa oversight powers ng Kongreso. Inawag na hambog at asal pusit ni Congressman Tinio ang pananahimik at patuloy na pag-iwas ni VP Sara sa pananagutan. Sa pahayag naman ni Representative Ko, malinaw na nagtaksil si VP Sara sa tiwala ng taong bayan at isinupalang bahala ng Vice Presidente ang prinsipyo ng transparency at accountability. Anya nakataya ang kinabukasan ng mga kabataan sa magiging resulta ng pagtinig at pagpapanagot kay VP Sara na punuan niya ng katiwalian. Para naman kay Representative Elago, hindi simpleng issue ang mga aligasyon nakapaloob sa mga reklamong inihain laban sa Vice Presidente, kundi pagsira sa integridad ng mga institusyon at pagnanakaw sa karapatan ng mamamayan na malaman ang katotohanan. Ngunit pa dito ay sinadya rin naman ng pangalawang Pangulo ang diversionary tactics upang makalusot sa pananagutan at hindi kilalanin ng oversight function ng Kongreso na malinaw na pagdaluktot sa mga sistema ng kapangyarihan. Nananawagan sa ang komite nanawagan sa komite ang Makabayan Black na suportahan ang mga reklamong inihain laban kay VP Sara para pairali ng prinsipyong walang sino mang may mataas na posisyon ang makaiiwas sa pananagutan. Ito si Patrol KT. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWID. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Salamat Jelly, direktamente mula pa rin sa Kamara, kaugnay pa rin sa patuloy na sinasagawa ngayong impeachment complaint issue na tinatalakay po ngayon dyan sa Kongreso. At 23 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ay report si Jun Samson. Ako, ito na yung pinangangambahan ko para sa mga senyora ko. Yung matinding pagtitipid. Naku, kailangan na po. Ipatutupad ng Manila LGU at po sa posibleng pagtaas ng presyo ng petrolyo dulot po ng gyera dyan po sa Iran. Alamin natin ang detalye mula kay Jun Samson. Jun? Senyor, iniutos na ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagbawas sa kalahati ng konsumo sa petrolyo ng lungsod dulot ng gyera sa pagitan ng Iran laban sa Amerika at Israel. Nilagdaan ni Moreno ang Executive Order No. 7 Series of 2026 ngayong umaga na nag-uutos sa pagtitipid sa konsumo sa petrolyo ng lahat ng tanggapan ng Manila LGU.
Kabilang sa utos ang pagsama-sama ng mga delivery, paggamit ng mas maikling ruta upang makatipid, bukod sa pagbabawal sa non-essential travel at pinasususpindi na rin yung mga lakbay-aral at pagbiyahe sa abroad. Maliban sa mga ospital at iba pang healthcare facilities, ay pinagtitipid din sa paggamit ng kuryente ang mga tanggapan ng Manila LGU tulad ng pagsasara ng mga kuryente o ilaw pagsapit ng alas 5 ng hapon at pagdaraos ng meeting mula barangay, mga ospital at iba pang tanggapan via online. Ang lahat ng graduation activities naman ng mga pampublikong paaralang elementary at high school ay ipinasasagawa na rin lang sa loob ng mga paaralan. Exempted naman sa matinding pagtitipid ang mga operasyon sa emergency response kabilang na ang sa pulis, bumbero, ambulansya at iba pang tutugon sa kalamidad at ibang emergency. Kasama rin sa exempted ang mga essential services kabilang ang pagkolekta ng basura at traffic management. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tayo, naglilingkod ng tayo. Senyor Balita! Maraming salamat, June Samson. Yun ang nga po pinangangamba natin dahil alam nyo naman matindi ang gerang ito. Epektado tayo dito sa, alam nyo naman, mga sentro ng gasolina yan pong lugar na yan ng Dubai, yung Dubai Oil na siyang pinagkukunan natin. Babalik po kami sa mga karagdagang detalye pa rin ng ating mga balita. Tuloy-tuloy pa rin kami sa mga report mula sa mga kagapay natin ng bubuo na reportorial team ng DWIC Radio Tali 23 TV pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 25 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. 29 minutos na po makalipas ang alas 12 ng inyong panangalian. Medyo tipirin natin kaunti magtitipid tayo ng konti ngayon habang patuloy ang gerang nagaganap ngayon dyan sa Israel at ng lugar po ng Iran. Ayan kaya medyo tayo ay magtitipid-tipid. At eto, kinumpirma po mismo ng Department of Agriculture na mas mababa naman ang presyo daw ng karne, gulay at sibuyas. At kasunod ito ng pag-iikot po ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Belacaria sa Commonwealth sa Quezon City. At sa monitoring ng kagawaran, mas bababa sa manufacturers suggested retail price ang bentahan po ng karne na 330 pesos kada kilo sa liempo at 280 pesos kada kilo ng pigi at kasim. At bababa rin ang presyo ng gulay tulad ng carrots na nasa 80 pesos kada kilo, patatas at repolyo nasa 60 pesos kada kilo, habang naglalaro naman ang presyo po ng sibuyas sa 80 pesos hanggang 90 pesos kada kilo at nasa 100 pesos naman ang kada kilo ng siling na buyo. Samantala pinag-aandaan ng kagawaran ang intervention sa presyo ng mga bilihin dahil po sa lumalalang tensyon diyan po sa Middle East. Naku, ang daming mga inaasahan natin. Tataas ang gasolina, tataas ang crudo, siyempre, ihirit ang mga pamasahe, tataas din. E paano ang sweldo? Ihirit din, tataas na naman. Naku, mga bilihin natin, tataas pa rin. Ano ba naman? Si Senyor Pacheco, tataas ba? Malabo. Wag yun ang isipin na tataas pa kami. 30 minutos na, makalipas ang alas 12 na tanghali. Senyor Balita! Ay report si Jobel Pelenyo. Yung US at Israel Embassy, kabilang din sa masusing binabantayan po ngayon ng PNP sa gitna po ng sigalot sa Middle East. Alamin natin ang detalye mula pa rin kay Patrol 17, Jobel Pelenyo. Jobel? Isinailalim na sa heightened alert status ng PNP ang kanilang buong hanay dahil sa pinangangambang spillover ng sigalot sa Middle East. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Nacionalitates Jr. na kabilang sa mahigpit nilang binabantayan ngayon ang mga embahada at ambassadors ng United States at Israel. Gayon din ang mga ginagawang aktibidad ng mga ito. Maliban sa pagbibigay seguridad sa mga opisyal, patuloy din aniya ang mga ginagawa nilang hakbang upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Unang inayag ni General Nartates na wala silang namamataan na anumang banta sa loob ng bansa. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Senyor Balita! Samantala, may report muna tayo mula sa Senado. Undocumented OFW sa Middle East, pinasasaklolohan din sa pamahalaan. Alamin nga natin ang detalye ng balitang yan mula kay Sally Ortega Bueno. Sally? Dapat natulungan ng gobyerno kahit na ang mga undocumented na overseas Filipino workers na maapektuhan ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay Senate Committee on Migrant Workers Chairman Senator Raffy Tulfo, hindi lang documented maging mga undocumented na mga Pinoy workers ay mahalagang matulungan ng pamahalaan at matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa ngayon anya ay nasa mandatory evacuation o nasa alert level 4 na sa Syria, Iran at Iraq na dapat na agarang tugunan ng ating gobyerno ang pagtiyak sa kanilang kaligtasan. Tinatayang umaabot sa 2.4 million ng mga Pinoy ang nagtatrabaho at naninirahan sa Middle East. Sinabi pa ni Senator Tulfo na dapat ding matulungan ang mga Pinoy na naipit o na stranded sa Middle East. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Tulfo. So monitored sila. Yung mga undocumented, yun yung mga nakakatakot. Yan yung isang concern ko rin na kailangan mag-reach out yung ating mga taga-DMW, especially ang MWO, mga offices natin, para alamin kung sino yung mga undocumented. Whether they're undocumented or not, they should be given the necessary help from our government. Maging yung mga turista. Not only yung mga OFWs, dapat pati mga turista natin na naipit doon, kailangan din pagtuunan ng pansin nating gobyerno. Sinabi pa ng senador na sa kanyang pakikipagpulong sa Department of Migrant Workers at OWA ay mayroong nang matatanggap na ayuda ang mga uuwing OFW mula sa gitnang silangan. Bilang chairman ng Committee on Public Services, nababahala naman si Tulfo sa posibleng pagtaas ng presyo ng langis kung kaya't dapat anya na nakahanda na ang gobyerno para sa fuel subsidies na ating public transportation tulad ng mga drivers ng pampasaherong jeepney at mga tricycle, maging ang mga magsasaka at mangisda. Hingi na rin ng update si Senator Tulfo sa kinaukulang ahensya sa paghahanda sa posibleng pagtaas ng presyo ng petroleum products sakaling lumala ang tensyon sa gitnang silangan. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! 34 minutos na makalipas ang alas 12 na tanghali. Lubos namang nakikiramay ang Embahada ng Israel sa Pilipinas sa pamilya ni Mary Ann de Vera, ang 32 anyos na caregiver mula po sa Besista, Pangasinan, na nasawi dahil po sa pagtama ng Iranian missile sa Israel. Bate po sa ulat, tinamaan ang shrapnel mula po sa isang missile ang apartment ng biktima habang tinutulungan nito ang kanyang alaga o pasyente papunta po sa bomb shelter noong Sabado, Pebrero 28. Kinalala din ng embahada bilang isang simbolo ng katatagan, malasakit at quiet strength si Mary Ann tulad ng karamihan ng mga manggagawang Pilipino dyan po sa Israel. Samantala, tiniyak ng gobyerno na patuloy ang pagbabantay nito sa sitwasyon sa Middle East at siniguro ang kahandaan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga Pilipinong apektado ng digmaan. Bukas naman ang Digital Transformation Center sa Tawi-Tawi para po sa lahat ng pamilya ng mga overseas Filipino worker na nagtatrabaho po sa Middle East at partikular na po sa mga bansang apektado ng sigalot ng mga bansang Iran, US at Israel. Sinabi po ni Tawi-Tawi Governor Ismael Mang Saleh, bahagi ito ng Emergency Communication Assistance ng Department of Information and Communications Technology sa pagkikipagtulungan sa lokal na pamahalaan na po sa mga pamilya ng OFW upang masiguro ang kanilang komunikasyon. Ayon kay DICT Tawi-Tawi Provincial Officer Engineer John Michael Bricky, kabilang sa mga serbisyo nito ang libreng paggamit ng computer, libreng high-speed internet o Wi-Fi,
libreng video calls at messaging assistance. Dagdag pa ni Engineer Brique, bagamat walang dumulog sa hinandang assistant desk, kahapon muli itong bukas ngayong araw mula po alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Samantala, tingnan natin muna ang Palasyo ng Malacanang. Pamahalaan gagamit na ng modernong sistema sa birth registration. Ang detalye ihatid ni Gilbert Perez. Gilbert? Isinusulong ngayon ng pamahalaan, partikular ng Philippine Statistics Authority, ang institutionalization ng Barangay Civil Registry System at ang Electronic Civil Registration and Vital Statistics System upang gawing mas epesyente ang proseso ng pagpaparehistro ng ating mga kababayan. Kasalukuyang nasa pilot phase ang Electronic CRVS na magbibigay daan sa mga ospital at health facilities na direktang makapaghain ng birth record sa sistema. Sa bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni PSA Assistant National Statistician Marisa Grande na para sa mga pinanganak sa labas ng ospital, may tatalagang barangay registration coordinators. Naniniwala ngayon siya na malaki ang papel ng mga barangay sa pagmomonitor ng mga kapanganakan at pagkamatay sa kanilang lugar, lalo na sa mga malalayo at liblib na lugar. Layunin ng sinusulong na CRVS bill na gawing institutional ang sistemang ito upang masiguro na walang Pilipinong maiiwan sa talaan. Patron 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Totong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Gilbert Perez, nagadit sa ating orasan 38 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tiniyak naman ng Malacanang ang agaran at puspusang pagkilos ng pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng mga overseas Filipino workers sa gitnang silangan sa gitna ng umiiral na tensyon sa rehiyon. Ayon po sa Palasyo ng Malacanang, sama-samang kumikilos ang Overseas Workers Welfare Administration, Migrant Workers Office at mga embahada ng Pilipinas upang mabigyan ng proteksyon at agarang suporta ang ating mga kababayan sa naturang lugar. Samantala, pinapayuhan din ang mga Pilipino roon na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng Philippine Embassy at lokal na otoridad. Inilathala naman ng Presidential Communications Office sa kanilang social media pages ang hotline numbers ng OWA at mga embahada sa Israel, Jordan, Kuwait, Bahrain at UAE para po sa mga OFWs na nangangailangan ng assistance. Nagbabalik si Celia Ortega Bueno sa Senado. Senate Blue Ribbon Committee Chairman Lacson, naninindigang ebidensya ang pagbabatayan kung iimbestigahan ang aligasyon ng 18 nagpakilalang dating mga sundalo. Alamin natin ang detalye mula kay Celia Ortega Bueno. Celi? Nanindigan si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na sa ebidensya ibabatay ng Senate Blue Ribbon Committee kung aaksyonan o hindi ang umano'y cash delivery scheme ng 18 mga nagpakilalang dating militar na sinasabing naging tauhan ni dating Congressman Saldico. Ang pahayag ni Senator Lacson ay matapos sa naging panawagan ng isang religious group ng pananagutan sa manoy katiwalian ng flood control kung saan binanggit na sinasabing money delivering scheme ay patunay na mayroong anomalya na kinasasangkutan ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Sinabi ni Lacson na ginagalang niya ang pananaw na naturang religious group, subalit nilinaw na hindi nangangahulugan na ang pagkakaroon ng magkakaibang opinyon ay kawalan ng respeto. Pinagtibay ng senador na bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ay hindi magbabago ang kanyang posisyon at tanging mga ebidensya lamang ang magiging gabay sa investigasyon sa flood control scandal. Magiging maingat at logical anya siya sa mga impormasyon na kanyang nakukuha kung saan susuriin, i-evaluate at i-validate nilang mabuti ang kredibilidad at reliability ng mga sources ng impormasyon bago sila umaksyon. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno, para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Salamat, Celi Ortega Bueno, mula po sa Senado. Nagatid sa ating orasan
41 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, meron po tayong report mula kay June Samson. Mga abogado humiling sa Korte Suprema na ipalabas sa Senado ang committee report kaugnay sa flood control projects. Ang detalye niyan ihatid sa atin ni June Samson. June? Senyor, naghain ng petition for mandamus sa Korte Suprema ang mga abogadong sina Marvin Aceron, si Kimi Labastilla at Purificacion Bartolome Bernabe. Partikular sa kanilang kahilingan na obligahin o atasan ang Senate Blue Ribbon Committee na ilabas ang draft partial committee report sa ginawang investigasyon sa kontrobersyal na flood control projects. Nauna dyan ay tumanggi kasi ang Blue Ribbon Committee sa kahilingan na ilabas ang partial committee report. Sa naturang draft report ay kinumpirma ni Senator Pansilo Lacson na inire-rekomenda ang pagsasampa ng kasong plunder laban sa ilang incumbent senators batay sa testimonya at documentary evidence na nakalap sa pagdinig. Hiniling ng mga petitioner sa Supreme Court na agad maglabas ng temporary restraining order at ng status quo order na mag-aata sa Senado at sa Senate Blue Ribbon Committee na ipreserba ang draft report, huwag sirain, baguhin o irebisa ang lahat ng versyon ng draft partial committee report, lalo na ang versyon na nilagdaan ni na Senators Miguel Zubiri, J.B. Ejercito at Sherwin Gatchalian. Patrol 24, June Samson, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod. Senyor Balita! 43 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tiniyak naman sa publiko ng Philippine National Police na walang namomonitor na direktang banta sa bansa sa gitna po ng pangamba na posibleng dumawak o mag-spill over ang nagaganap na sigalot sa Middle East. At ayon po kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kumikilos na po ang intelligence group para po paigtingin ang pagmamanman sa mga extremist narratives at online radicalization. Anya, dinadagdagan din ng ang police visibility sa mga pangunahing urban centers, transport hubs at mahalagang pasilidad habang nagsasagawa ng random security inspections sa buong bansa katuwang ang mga lokal na PNP unit. Dagdag pa ng PNP Chief, pinalakas din ng pulisya ang koordinasyon sa Armed Forces of the Philippines, National Intelligence Coordinating Agency at iba pang security agencies para higit na mapahusay ang pagbabantay laban sa foreign influence propaganda at extremist narratives. Hinimok po ni Police General Nartates ang publiko na manatiling kalmado at maging mapagmatsyag kasabay ng babala laban po sa pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng sigalot sa gitnang silangan. Tuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalye po ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Lunes, ikalawa ng buwan ng Marso. Babalik kami sa mga karagdagan detalye ng ating mga balita pa rin at report pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 45 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Oras hatid 9 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghaling panangalian pa rin pala. Hinananangalian pa rin at yung iba nagkakape na. At tuloy-tuloy po ang inyong panangalian pa rin at tuloy-tuloy ang inyong pagkakape. Pero tuloy-tuloy naman ang pag-atid namin sa inyo ng mga balita. Pero may paalala lang po ang PAGCOR upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inilunsad po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at litimo ang isang online gaming site bago silang maglaro o magbayad. Regular na in-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panininlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami po yung mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PagcorGuarantee.
50 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagbabalik si Gilbert Perdes mula sa Palasyo ng Malacanang. Digital transformation, pinalakas pa ng pamahalaan. Ang detalye mula kay Gilbert Perdes. Gilbert? Pinalalakas ng pamahalaan ng digital transformation sa pamamagitan ng paglulunsad ng e-certificate services sa pagtulungan ng PSA helpline. Sa ilalim ng e-cert system, maaaring mag-request online ng birth, marriage, death certificates, pati na rin Senomar at Senodeath. 3 hakbang lamang daw ang kailangan gawin. Mag-apply online, sumalang sa identity verification, kabilang na ang liveness check at magbayad electronically. Sa bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni PSA Assistant National Statistician Marisa Grande na mas mababa ang bayad sa e-cert kumpara sa traditional na security paper copy at makatitipid daw ng 75 pesos ang aplikante kada dokumento. Dagdag pa rito, may dalawaan niyang QR code ang e-certificate para sa mabilis na verification at proteksyon laban sa pamemeke at maaaring magamit ito ma-view sa loob ng 60 days mula sa pagtanggap ng email. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totong las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert. 52 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagbabalik si Celia Ortega Bueno sa Senado. Senador Rafi Tulfo, wala umanong planong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Detalye mula kay Celi Ortega Bueno. Celi? Wala daw balak Senator Rafi Tulfo na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 presidential elections. Ayon kay Senator Tulfo, masaya siya sa Senado dahil marami siyang nagagawa bilang senador. Kaya ayaw daw niya na hangarin na malagay sa isang posisyon na hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Baka anya hindi niya magawa ang inaasahan ng marami at pagkatapos ng kanyang termino ay baka mahina at masakit na siya at nasa kulungan pa, bagay na ayaw niya na mangyari. Gusto pa daw niyang maging malakas at makapag-alaga ng mga apo. Tiniyak ni Tulfo na tatakbo uli siya bilang senador sa 2028 elections. Narito ang bahagi ng payag ni Senator Tulfo. Wala talaga akong balak. Like I said, I'm very happy dito sa Senado. Bakit pa ako pupunta sa isang sitwasyon na hindi ko sure kung anong mangyayari doon. Baka mamaya hindi ko ma-meet yung expectations nila. Ayoko naman na pag-retire ko, uga-uga na ako, may sakit ako, nasa kulungan ako. I don't want that to happen to me. Gusto ko pag-retire ko, malakas pa rin ako, nakakapag-bakasyon, malagaan ko mga apo ko, yung mga ganon. Tama, sir, 2028 you'll be up for re-election. Yes, up for election ako 2028. So that one you can say to us that you will be running for re-election. Of course. Definitely. I will run for re-election. Yan. Itaga nyo sa bato. I will run for re-election sa 2028 as senator. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa himpilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Celi. 54 minutos. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Si Jen Patrolia, may report. 43 degrees Celsius heat index. Naku, heat index na pinag-uusapan natin. Posible daw maranasan sa Coron, Palawan, ayon po sa Pag-asa. Detalye mula kay Jen Patrolia. Jen? Naglabas ngayong araw ang Pag-asa ng babala ukol sa mataas na heat index o maalisansangang panahon na inaasang abot sa danger level sa ilang bahagi ng bansa. Batay sa forecast, posibleng umabot sa 42 hanggang 43 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa Dumangas, Iloilo at Coron, Palawan. Sa ilalim ng kategoryang ito, ang matagal na exposure sa araw ay maaaring magdulot ng heat cramps at heat exhaustion. Samantala sa Quezon City naman ay inaasang abot sa 36 degrees Celsius ang heat index na kabilang sa kategoryang extreme caution. Kaya pinayuhan ng publiko na umiwas sa matagal na paglabas sa araw at uminom ng maraming tubig. Ako si Patrol 38, Jen Patrolia, nag-uulat sa himpilang may todong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Samantala, pinapaspasan na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon sa mga manumanyang flood control projects
At kaugnay nito, pinabilis na ng Office of the Ombudsman ang investigasyon sa flood control projects na iniugnay kay Makati City Mayor Nancy Binay matapos magsumiti ng mga sinumpang salaysay si dating Public Works Yusek Roberto Bernardo. Inatasan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang General Investigation Bureau na pabilisin ang proseso dahil sa bigat ng mga aligasyon. Sa direktang pinadaan kay GIB Director Maria Jennifer Lasea, binigyan din ng pagkakatugma ng resulta ng investigasyon ng Senado at ng Independent Commission for Infrastructure na kapwa nagrekomenda ng pagsasampa ng kaso kaugnay ng mga questionableng mga proyekto. Nagbabalik si Jun Samson. Reklamo ng SEC laban po sa mga bilyar, isasalang na sa preliminary investigation ng DOJ. Detalye mula kay Jun Samson. Jun? Senyor, kinumpirma ng Department of Justice na isa sa ilalim na sa preliminary investigation ang reklamong inihain ng Securities and Exchange Commission laban sa Villar Holdings Corporation at iba pa kaugnay ng umano'y paglabag sa Securities Regulation Code. Sinabi ni DOJ spokesperson Atty. Polo Martinez na dumaan na kasi sa paunang evaluation ng reklamo at nakitang may sapat na batayan upang humusad sa susunod na investigasyon. Tutukuyin niya ng DOJ kung may sapat na merito ang mga aligasyong inihain ng SEC. Kaugnay niya ay bibigyan naman niya ng pagkakataon ng lahat ng respondents na magsumite ng kanilang mga sagot at ebidensya bilang bahagi ng kanilang depensa. Patrol 24, June Samson, para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, paglilingkod ng tuma. Senyor Balita! Samantala po sa Bulusan, minomonitor na po ng PBOX. Kasunod na naitalang volcanic earthquakes, nandun pa rin si Jen Patrolia. Jen? Binabantayan na ng PBOX ang Bulusan Volcano matapos makapagtala ng 49 na volcanic earthquake simula noong Pebrero 26. Ayon sa PBOX, 16 sa mga ito ay natukoy na volcano tectonic earthquake sa hilaga timog silangan ng bulkan. Natili naman sa alert level 0 ang bulkan. Ibig sabihin, walang inaasang magmatic eruption. Pero may posibilidad pa rin ng biglaang steam-driven o phreatic eruption. Pinapayuhan naman ang publiko na iwasan ng 4 kilometers sa radius ng permanent danger zone, lalo na sa timog silangan sa bahagi ng Bulusan. Patuloy namang binabantayan ng PBOX ang kondisyon ng nasabing bulkan. Ako si Patrol 38, Jen Patrolia, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jen Patrolia. At hudyat po yan na sumapit na tayo sa dagdang oras ng ating pansamantalang pag-iwalay ngayong araw na ito ng Lunes. Isang linggo na naman tayong kayod-kayod, Senyora. Marso 2, 2026. Ayan. At siyempre, may patama ko tayo maging humble kahit anong posisyon meron ka. Tandaan, ang hagdan ay hindi lang akyatan, ito rin ay babaan. Yan. At siyempre, susunod na po ang showbiz na showbiz with Anton sa pulang ng ilang sandali. At yung Senyor Pacheco minsan pa nagsasabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios! Hasta mañana!